Palapakan natin ang Panginoon. Sabi nga, no, lahat yan para sa kanyang kaluwalhatian. O, like ko sinasabi, mga kapatid, whenever you walk, mga kapatid, no, sa flow ng Panginoon, sa kalooban ng Diyos, walang striving dyan, mga kapatid, eh. Lahat siya gagawa, eh. Kasi nga, naka-align ka sa kalooban niya, eh. Tama ba? Ngayon, nagkakaroon naman ng struggles, mga kapatid, nagkakaroon ng kahit emotional striving, pag na doon ka against the flow ng Panginoon. Tama ba? But when you are in the flow, nararamdaman mo lahat parang nilalatag na lang sa iyo. Eh. Namamangha ka nga, I say amen. No? Pati yung mga tao nilalapit pa sa iyo, I say amen. Yun ang sinasabi ko, mga kapatid. Kaya kahit nung last year pa, the word of the Lord sa atin is alignment. That's the word, mga kapatid. You have to be aligned with God. Even the word righteousness. Diba? Seek ye first the righteousness. No? Righteousness speaks of your right alignment with God. Ang maganda, yung right alignment natin is not our righteousness, but the righteousness of Christ. I say amen. Kaya yung alignment natin, hindi pwedeng maputol. I say amen. Hindi pwedeng magiba. Si Kristo kasi yun. I say amen. At dahil si Kristo ang alignment mo, mga kapatid, at dapat makita mo yun eh. And you have to align with Christ, mga kapatid, and everything will flow in our lives. Tama ba? Sabi ko, mga kapatid, actually, your purpose, mga kapatid, attract, mga kapatid, no? Ina-attract mo yung prosperity para sa purpose mo. Eh. I say amen. No? Kahit gaano kalaki pa yung pangarap mo, mga kapatid, the moment na nilakaran mo yan, ina-attract mo na yung provision yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Oo. Nagpakuha na kami, 50 sanang upuan, Pastora Jeng eh. O, baka may mga dumating pa, no? Diba, no? Ima, no? Baka may dumating pa. But anyway, the Lord is good, no? Ayan. Sa baba yung children, no? Rinig nyo naman, di ba? I say, obvious ba, Pastor? Sa taas yung preteens, okay? Tapos, nung mas mataas pa, sa heaven na yun, yung nasa kapitidnan. Well, anyway, the Lord is good. Are you ready for the word? Mag-pray muna tayo. Father, again, we are grateful and thankful for this morning, Father God, for your presence, Lord, sa mga awitin, Panginoon, again. Nakita namin, Panginoon, ang lawak at lalim ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. At patuloy, habang kami ay nakikinig na yung salita, or patuloy buksan ang aming puso, ang aming isipan, Lord God, maunawaan namin ang salita mo sa umaging ito. And we pray, precious Holy Spirit, that you will empower us this morning, Father God. Especially yung mga katotohanan, Panginoon, yung revelation, Panginoon, na galing mismo sa iyong trono. Lord God, makita namin at maunawaan namin so that we can apply it in our lives, Father God. Again, we dedicate this time to you, Abba, Lord God, in the name of our King, our Lord Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, we say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, sa online pala, binabati ko rin. Baka malimutan natin sa online. Ayan, so, comment lang po kayo dyan. Yung mga kapatid natin sa Cambodia, sa Canada, sila Ma'am Lay, nandyan. Okay, at yung iba pa, mga kasama natin. Anyway, so ang ating topic for this morning, no, empowered to prosper. Tingnan mo yung katabi mo ulit. Gusto ko laging tinitingnan niyo yung katabi niyo eh. Ayan. Sabi ng Panginoon, empowered yan to prosper. Amen? Wala akong kausap. Hoy, empowered kayo to prosper? I say amen. Empowered to prosper. Lahat tayo nandito, I say amen. Nilagyan ng Panginoon. Tama ba? At sabi nga, importante ng teaching na to for us, no? Para makita natin. Kung ano man ang katatayuan natin, kalalagayan natin, like sinasabi ng Panginoon, temporary yan, anak. Kasama lang sa storya ng buhay mo. Pero the moment na nakita mo at nakilala mo kung sino siya at kung sino ka, simula ng pagtaas ng buhay mo. Tama ba? Mababago ang pananaw mo, ang tingin mo sa paligid, I say amen. At especially yung tingin mo sa sarili mo, ang importante. Tama ba? So let's talk about empowered to prosper. Una, tingnan muna natin to para makita natin yung full context ng prosperity. Una, sino gusto ng prosperity? Taas ang kamay. Yung ayaw po, pwede po sa second floor. I say amen. Lahat gusto natin yan. Tama ba? Pero tingnan natin yung full context of it. Sabi niya sa 3 John verse 2. Sabi niya, Beloved, I pray that in every way you may prosper. You see, mga kapatid, ang purpose ng Panginoon sa atin, in every way, mag-prosper, mga kapatid. Tama ba? Hindi lang sa pera. Pero alam ko, pera na lang kulang nyo, mayaman na kayo eh. Tama ba? Oh, madali na lang yan, mga kapatid. Parang mahirap, Pastor. Tama ba? Okay. Sabi niya, pero in every way, hindi lang finances, lahat, aspect ng spheres ng life natin. Gusto ng Panginoon, umapaw ka, mag-prosper ka. Kaya sabi niya, enjoy good health. Oh, I say amen. As your soul also prospers. Actually, kung titingnan natin yung verse na yan, mga kapatid,
pinakita niya yung holistic need ng isang tao. Tama ba? The physical, mga kapatid, yung prosperity, material blessing, I say amen. Financial wealth, I say amen. Kasama, do you agree? Pwede pong sumagot dito, mga kapatid, ha? Nagbago lang ng lugar, pwede sumagot dito, mga kapatid, ha? I say amen. Okay. Pero maganda, kasama yung good health, physical, mga kapatid, vigor. Tama ba? Kaya ang ganda magpala ang Diyos, eh. Kumpleto, eh. Tingnan mo, aanhin mo yung yaman kung may sakit ka naman. Aanhin mo yung yaman na doon ka sa hospital. Tik, tik. Hindi ganun ang Diyos, eh. Pag pinagpala ka, health and wealth. Actually, ang number one is your health. I say amen. At ang maganda, mga kapatid, alam mo, revelation sa akin na pa noon this year, pag may sakit tayo, we pray for healing. Do you agree? Yes, kasi may sakit ka, eh. Pero dapat magkaroon ka ng revelation, mga kapatid. Ang tinanggap mo, mga kapatid, divine health. Kasi nasa iyo si Kristo. Zoe life. A God kind of life. Nasa sa atin lahat, nung tinanggap mo ang Panginoon. So therefore, mga kapatid, you have the life of God residing inside of you. So meron kang divine health. So kung may divine health ka, hindi mo kailangan ng healing. Ulitin ko nga. Kung may divine health ka, hindi mo kailangan ng healing. Ang kailangan mo enforce is your life in Christ. Oh, I say amen. Tama ba? Kaya hindi mo magtataka, mga kapatid, lahat na nandito ngayon, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, lulusog, lalakas, babata. Tignan mo, ang lakas talaga pag babata, eh. Dapat yung bata na lang, ano? I say, totoo, nasa Bible yung kasama yon. Your health, vigor, Zoe life, nasa atin, eh. I say amen. Kaya nga hindi bagay sa atin ang lulugo-lugo. Hindi bagay. Mga kapatid, kung naglalakad ka lang dyan, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang saya nga, eh, oh. Masayang tunay. Ang saya, eh. Hindi bagay, mga kapatid. Kasi you have life inside of you. Kaya pag nakikristo ka, mga kapatid, hindi mo kailangan maghanap ng kapayapaan. Hindi mo kailangan maghanap ng kagalakan. Nandito sila. Sa'yo na. Wala akong kausap. Nandito. Joy, peace, nandito lahat, eh. Self-control. Tama ba? Hayaan mo lang ang buhay ni Kristo mag-manifest sa'yo at lalabas yan, mga kapatid. Ito maganda, as your soul also prosper. Kaya tatlo yan, mga kapatid. No? Ang blessing ng Panginoon. Holistic yan, eh. Yung soul mo, mga kapatid, again, speaks of your inner man. Yung totoong ikaw. Your mind. Kaya nga dito sa church, mga kapatid, yung mga teaching natin, we're feeling, mga kapatid, no, finifeed namin yung mind mo, yung inner man mo, yung truth na meron ang Bible. Tama ba? Ina-encourage namin kayo umatin ng mga Bible studies, to have your personal devotion, not for religious activity. Hindi. But for your personal growth sa Panginoon, intimacy. Tama ba, mga kapatid? One-on-one yan, eh. Sabi niya, eh, hanapin mo ako, masusumpungan. Pangako ng Diyos. Tama ba, mga kapatid? Amen? So, yan ang totoong prosperity. Ang gusto ng Panginoon, lahat yan, mag-prosper tayo. I say amen. Ang sarap niya, no? Kasi mo, you have the wisdom. Actually, pag meron kang wisdom ng Panginoon, lahat yan, susunod na, eh. Di ba? Pag nakita nila yung wisdom mo, yung skills mo, mga kapatid, ikaw mismo ang lalapitan. Ikaw mismo ang kokontakin. Uy, matagal ka na naming hinahanap. May nakahandang trabaho sa'yo. Pipirma ka na lang. Wala yata akong kausap. Sige, hanapin nyo, mga kapatid. You have the favor of God. Tama ba? Kung yung skill mo, enhance mo. Yung wisdom mo. I say amen. Tama ba? O, tingnan natin ito, mga kapatid. Look at this. Ang tawag dito, two principles for prosperity. May nilagay ang Diyos dito sa buhay na dating makita. Number one is yung natural principle. Ano yan? The works of your hand. Ibig sabihin, magkakaroon ng prosperity, financial, material, because of the works of your hand. Tama ba? Ang magandang, mga kapatid, principle yan na binigay ng Diyos. Sa lahat ng tao, hindi lang yung nasa simbahan, sa lahat yan. Nilagay ng Diyos yan sa, tawag ko dyan, universal principle. Lahat pwede dyan. Pag nakita mo, ginamit mo yung skills mo, tama ba?
Eh, siyempre naman, magigain ka ng wealth. Do you agree? Wala talaga akong kausap yata. Amen, do you agree? Yes. Number 2, sabi niya, using, ito mo maganda, your God-given skills. Kasi yung work mo, yung job mo ngayon, pwedeng hindi yan ang gift mo pa eh. Pwede. O pwede naman yan yung gift mo, ini-enhance mo pa. So pwede din yun. Pwede din. Pero you have to see that you have a God-given skills. Ang tawag ko dyan, your inherent gift. Lahat tayo dito may inherent gift. Say amen. Kindred, you have gifts, skills. Lahat tayo. Walang nakaligtaan ang Diyos. Kaya nga ang bait niya. I say amen. So you have to use your God-given skills. Nakita mo, ang galing mong magsalita, ay di-enhance mo yung pagsasalita mo. Diba? Mag-aral ka pa, enhance mo pa, magbasa ka ng libro. Tapos, ang galing mo mag-sales. Gamitin mo yan, skills yan eh. Bili mo na benta mo yung luneta, hindi naman ikaw may-ari. Ang lupit mo, nakapag-down payment pa agad. Gano'n ka tindi mag-sales eh. Ang tindi mo. So, gift yan eh. Yung magaling ka magsalita, naiaano mo. Oh. Ang regalo ng Panginoon yan, tama ba? Oh. Lahat, meron kayo lahat yan. Magtanim, ang galing mo magtanim. Lahat ng, hindi mo naman nilagay, ilagay mo na yung buto, pa tumubo agad. Ang tawag doon, meron kang green thumb. Di ba? Eh, kung malapit ka, di lahat ng green. Lahat hawakan, lumalago. O, gift yan. Lahat. Walang maliit na regalo. Pag na-discover mo. I say amen. Kaya lang mahanap mo lang yung problema, kasi yung gift mo, solusyon dun sa problema eh. Hanapin mo yung problema ang susolusyon mo. Dun ka pumunta. Di ba? Magaling kang gumawa ng tusino. I say amen. Baka di pa kayo mo-order. Tusino tapa, di ba, Robin? Bakit? Sabi ko nga sa kanya, bro, i-ano mo yan. Kasi masarap yung timpla mo. Maraming, I say amen. Oh, hindi pa mo-order, sabi niya, Robin. Masarap, mga kapatid. Negosyo yun eh. Oh, yun sinasabi ko. Oh, ano pa? Ito pa maganda. Receiving inheritance. Pwede naman eh. Kunyari, pinamanahan ka. Uy, nag-acquire ka kagad ng financial gain nun. Walang kahirap-hirap. Pwede yun. Nangyayari yun. Tama ba? O, kunyari, yung tatay mo, maraming ari-arian, binigyan ka ng lupa. O, kasama rin yun. Tama ba? Pero merong maganda yung pangalawa. Lahat naman tayo pwede gawin. Ito maganda yung number 2. Okay? O yun. Supernatural principle. Ano yun? The favor of God. Yan ang edge ng mga believer. Biriin mo masipag ka na. I say amen. Tapos yung God-given skills mo, ginagamit mo pa. Tapos may pabor ka pa ng Diyos, sa tingin mo saan ka pupunta. Pag hindi ka pa naman hindi ko na lang alam. Baka ayaw mo lang umangat. Pero I say, pag nandun ang pabor ng Diyos sa iyo, mga kapatid, tapos ang boxing eh. Nasa iyo ang pabor ng Diyos, biri mo may negosyo ka, may pabor ka ng Diyos. Pwede mo sabihin, Lord, pwede ba lahat ng kliyente dito mo dalhin? Sabi ni Lord, kaya mo ba? Di ba? Hindi yung kaya ko lang muna. Di ba? Pwede yun eh. Kasi you have the favor of God. Tama ba? Sabi niya, God working in you, through you, and for you. Yun yung pabor ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. At ang maganda mga kapatid, unmerited yan. Biyaya ng Diyos. Lahat tayo dito may biyaya ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong hayaan maging idle ka. Kasi biri mo, gifted ka, may pabor ka, tapos idle ka. Huwag. Kailangan kang gumawa. Kahit ano, may gawin yung kamay mo para may pagpapalain ng Diyos. Sa Pentecostal kasi, meron tayong background ng Pentecostalism, di ba? Even in our case, may teaching before, ganyan eh. No, yung mamaya isasabihin ko na yan, yung transference of wealth, sabi niya, naniniwala ako mga kapatid, meron talagang paglipat ng wealth sa wicked papunta sa mga righteous. Naniniwala ako doon eh. Pero ang gagamitin ng Diyos mga kapatid is your gift para ma-transfer yon. Hindi naman bibigay sa'yo kagad yon eh. Ano bang bank account mo, Ninang Ayi? Isisend ko sa bank account mo. Although pwede gawin ng Diyos yon. Gawin mo nga sa akin, Lord. Testing lang, di ba? Pwede naman eh. Pero meron kang skills, mga kapatid, na pwede mong gamitin para ma-transfer sa yung wealth ng wicked.
I say amen. Tama ba? Tama ba? Okay. Kaya makita natin, that's the favor of God, sa biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, makinig kayo ha. Kaya nga, this church mga kapatid, tandaan nyo, establish tayo sa biyaya, magpapatuloy sa biyaya, at magtatapos sa biyaya. Lahat sa biyaya ng Diyos naman talaga, mga kapatid. Ang maganda, pero ang mentality, hindi religion, kaharian ng Diyos. At dahil kaharian ng Diyos, mga kapatid, siya lang ang may-ari ng lahat. I say amen. Alam mo, pag ganun mentality mo na ang Diyos may-ari ng lahat, pwede ipagamit ng Diyos sa'yo lahat. Kasi siya may-ari ng lahat eh. I say amen. The mere fact, nandito tayo ngayon sa Teo and Yanas, mga kapatid, pinapakita ng Diyos siya may-ari ng lahat. Siya may-ari ng lahat. Sabi ng may-ari, hindi naman akin to, pastor eh. Pinagkatiwala to sa Panginoon sa akin. O kaya pa lang yung pinapagamit niya sa Panginoon. I say amen. Sabihin ko ba? Huwag ko nga, tsaka nalang sabihin. Ang point ko mga kapatid, ganito eh. Kasi pag ang mentality mo, alam mo na lahat ang Diyos may-ari, pag may pinagawa sa'yo ang Diyos, hindi ka mag-aalala. Kasi alam mong i-finance ng Panginoon. Tama ba? Sabi nga namin mga leaders, no? Noong mga panahon yun, nag-aalala pa tayo. Saan ba tayo? Saan ba tayo di ba? Sabi ng Panginoon, got you covered. Akong bahala sa inyo. Tama ba? Oh, maganda mga kapatid, patikim pa lang ito. Kung ito nga appetizer, ang gandang-ganda na eh. Eh paano ko yung main course? Parang mahina mga kapatid. Paano yung main course? Palakpakan natin ang Panginoon. And it's all for the glory of God. Kaya nga ito mensahe natin, to extend and expand your mindset na posible lahat sa Diyos. At tayo ang gagamitin ng Diyos to finance that work. Salamat, merong ipapakonek ang Panginoon sa ibang bansa. Thank you, Lord. Pero I pray sa atin padaanin. Ang majority. Tayo gagamit eh. I say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Okay, tuloy natin ito mga kapatid. So, tingnan natin itong verse na ito mga kapatid para ituloy natin. Okay. Psalms 166, no? Verse 12. Sabi niya dyan, mga kapatid, then you put a leader over us. We went through fire and flood. Sabi niya, but you brought us where? To a place of what? Great abundance. Mga kapatid, this is the heart of God. Pinapakita ko sa inyo ang puso ng Diyos. Ang gusto ng Diyos hindi lang abundance, but great abundance. Nilalawak ng Diyos ang perspektibo mo. Walang limitasyon sa akin, anak. Maaaring ginagawa mo, akala mo maliit, hindi maliit. Diyan kita tinitrain for bigger things, for great things, I say amen. Kaya nga, sabi niya, pag faithful ka sa maliit, bibigyan ka ng mas malaki. Ganun talaga ang prinsipyo ng Diyos eh. Ganun talaga siya, mga kapatid. So, mga kapatid, look at this, oh. Great abundance ang nakalaan. I say amen. Kaya kasi mga kapatid, tingnan mo yung katabi mo. Nakalaan dyan, great abundance. Hindi patikim. Great abundance. Kung wala ka pang sariling bahay, great abundance. Sabi niya dadaling ka ng Diyos Pangako niya yan Tama ba mga kapatid? O baka bitin pa kayo, tingnan mo pa itong verse na to para malinaw. Psalms 35:27. Sabi niya, let them shout for joy and be glad. Sabi niya, favor my righteous cause. Let them say, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of His servant. Natutuwa pala ang Diyos pag pinagpapala tayo Kaya gusto kanyang pagpalain Tama ba? Ayan. O baka sabihin mo naman, basta di naman tayo servant, anak tayo. Tama, anak ka. Pero bakit servant? Kasi nga, nakakabit sa purpose mo You are a servant of your purpose. You have to serve it. Kung anong gift mo, i-serve mo. Tama ba? Kaya naintindihan ko yung prinsipyo ng Diyos The moment, mga kapatid, sinerve mo yung gift mo, nilakaran mo yung purpose mo, maraming nabibless sa ginagawa mo, may pag-ani ka talaga. Tama ba? At matutuwa ang Diyos pag nag-aani. Tama ba, no? Si Ninang Ay, magaling ito magtanim Agriculture talaga ang di ba, Ninang? Kaya magaling yan sa pagtatanim. Basta magtanim ka lang.
Hayaan mo lang kung saan ka kahit yung gift mo, in-enhance mo pa, hindi ka binabayaran, okay lang nga eh. Ngayon, magaling kang kumanta. Habang nagpa-practice ka pa, libre muna. Para lahat pwede kang kumanta. Libre muna. For free, kakanta ako kahit saan. Sini-enhance mo pa yung gift mo. Pero pag magaling ka na, mga kapatid, kahit hindi ka humingi ng bayad, bibigyan ka nila. Bakit? Magaling na yung regalo mo eh. Tama ba? Palapakan naman natin nandun. Buti naman. Amen? Magaling na. Ito maganda mga kapatid. Ikaw pa hahanapin pag alam na yung enhance yung gift mo. Ganun talaga sa kaharian ng Diyos. I-serve mo lang ng i-serve, itanim mo lang ng itanim. Sige, magtanim ka na. Wala naman nagtanim, automatic umani. Subukan magtanim ng buto, anihin mo, buto pa rin. Maghintay ka. May proseso ang Panginoon. Tama ba? Pero maganda, pag marami kang inani, pag sabay-sabayan, ang dami mong i-harvest for the glory of God. Kaya mga kapatid, natutuwa ang Diyos pag tayo ay inaangat. Tama ba? Dito pala mga kapatid, binasag na yung mentality sa religion. Nasanay tayo mga kapatid, no? Sabi nila, pag mas mahirap ka, mas malapit sa iyo ang Diyos. Religion yan, mga kapatid. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala. Kasi pag ang Diyos malapit sa iyo, pwedeng mahirap ka nung natagpuan ka ng Diyos. At naging malapit ka sa Kanya, hindi ka mananatiling mahirap. Kasi bakit? I-share ng Diyos yung buhay niya sa iyo. Ipapakilala niya kung sino ka, na hindi ka lang dito anak, itataas kita. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Tama ba? O kaya nga magalak ka mga kapatid, kung nasaan ka ngayon. Temporary yan. May pag-angat ang Panginoon. May pagtaas ang Diyos kasi gusto niya para lahat tayo ay may angat. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. I say amen, no? Actually, yung word the pleasure dyan is the word delight din. Ang konsepto niyan, ang basic niyan, is yung pag-ibig ng Diyos. Eh. Ang sarap nun eh. Ibig sabihin, mapad, kaya nga, sigurado ako na lahat ng pamilya dito ay pagpapalain kasi mahal tayo ng Diyos. Pinigay niya na yung best eh, si Jesus Christ eh. Wala na mako-compare doon, mga kapatid. Sa tingin mo ba, mas mahalaga yung pangarap mong bahay kaysa kay Jesus Christ? Hindi. Ang liit niyan eh. Tandaan mga kapatid, lahat ng blessing dito sa lupa, lahat ng kayamanan inferior compare kay Jesus Christ. Siya yung treasure of heaven, the darling of heaven, pero binigay ni Tatay para sa atin. Sa tingin mo kaya, ipagdadamot niya yung pangarap mo? Hindi. Hindi. May tamang panahon lang, anak. Hinahanda ka. Kung paano mo tatanggapin yung... Tingnan mo ganito. Kahit yung bata, may anak ka, mayaman ka, may mana yan eh, ibibigay mo ba agad? Hindi. Ititrain mo siya to handle yung kanyang inheritance. Bakit? Mahal mo eh. Kasi alam mo, pag binigay mo agad, pwedeng ikasama niya. Kahit yung, I say amen. Kunya yung Makinjen, kahit merong 3 sasakyan tatay mo, pwede mong gamitin lahat, pero hindi ka naman marunong magmaneho. Tama ba? Sa tingin mo, pagdadriving ka? Hindi. Hindi siya nagdadamot. Mahal ka lang niya. Baka ma-aksidente ka eh. Tama ba? Pero pag natuto ka na mag-drive, hindi pa rin bibigay sa'yo. Wala ka pang lisensya na. Kumuha mo ng lisensya, no? Pag may lisensya ka na, kumpleto na lahat, you have the right to drive. So tingin mo, baka sabihin pa ng tatay mo, gamitin mo lahat, 5 yan, Monday to Friday. Mamili ka. Bakit? Iyo yan. Yun ang tatay natin sa langit. So therefore, sinasabi ng Diyos, yung pangarap mo, hindi pinagkakait. Hindi pinagdadamot. Hinahanda ka lang para doon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi mahal tayo ng Diyos. Ayaw nyo masayang yung pagpapalang ibibigay niya sa'yo. Kasi ang purpose ng mga kapatid, ba't ka pagpapalayan? Kasi pagpapalayan yung iba eh. Sige nga, gusto maging tapat kayo ha. Sino gusto malaking bahay? Yun. 5 sila. Salamat sa 5. Alis maraming 5 malaking bahay dito. Ngayon, ito may purpose yun. Bakit gusto mo ng malaking bahay? Bakit? Para pwede ako magpatira. Para paggamit ko. Kunyari, may mga kapatiran, galing sa ibang bansa, mag-church lang sa atin. Sige, mag-stay kayo sa amin. May 3 kwarto. Huwag na kayo mag-hotel. Doon, dollars, dito sa akin, peso. Kumita ka pa, di ba? Amen? Amen? Ibig sabihin, may purpose yan. May purpose, mga kapatid, no?
kahapon, we are blessed, mga kapatid. Nag-minister tayo sa kapatid natin, no? Kay Doc Chuck tsaka kay Den sa Palmera Tree. Okay. Kinasal ko sila ng 2023. So, kinontak pa rin nila ako. Nung sa birth scape, no? Ako pa rin nag-dedicate doon eh. Ngayon, sa bahay nila, nagkaroon na silang bahay, ako nag-dedicate kahapon. And natutuwa ako eh. Kasi bakit? Kita ko yung blessing ng Panginoon sa kanila. Si Doc Chuck galing pang duty, nakascrub pa eh. Bakit? Alam niya yung ginagawa niya eh. Tama? So, ibig sabihin, ang prinsipyo ganun eh. Pag meron kang ginagawa mo ng meron talagang pag-ani ang Diyos. Tapos may pabor ka pa ng Panginoon. Ang tawag lang dyan, panapanahon. Nauna sila magpatayo, palakpakan natin. Ganun lang yan eh. Di ba? Si JC, nauna I say amen. Magpatayo ng bahay, palakpakan natin yung buhay ni JC. Pero hindi ibig sabihin, mahuli ka. May panahon ka ding magbubukas ng pinto. Ang maganda, mga kapatid, pag binuksan yung pinto mo, luma na yung kanila. Kasi nauna silang nagbukas ng pinto. Pagpaparenovate. Matalino talaga si Ninang Ai. So, may kapalit si Ate Josie dito. Ninang Ai. Ninang Ai. Pagpaparenovate, tama, Ninang, ano? Ayun ang sinasabi ko. Ang point ko, tama siya, matalino talaga si Ninang. Paparenovate, bakit ba? Pero ang point ko, may panapanahon. Kaya din naman, pag ang mentality mo kaharian, walang inggitan. Kasi alam mo, bawat pamilya, bawat isa may nakalaan. Alam mo ba, yung blessing ko, di mo pwedeng kunin. Nakapangalan sa akin. Ganon din sa'yo. Ganon kabait si tatay. Kaya nga, actually, pag ang mga kapatid natin pinagpapala, it's a good sign na parating na yun sa'yo. Malay mo, ikaw na susunod. I say amen. Ngayon, katabi mo, uy, di ba? Nag-dedicate ng bahay yung kaliwa mo. Uy, mukhang malapit na ako. Uy, yung kanan, dumaplis pa. Nag-skip pa, Lord, ha? Ako na susunod. Apa yung sa likod? Di ba, sa likod. Malapit. Ito na lang, isa na lang to. Pag ito pa. Ito pa, di ba? Talagang dumada-please, Lord, ha? May panahon ka. Bakit pag ikaw na, yung apat na yon, a-attend pa sa dedication mo. May panahon lang ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Tingnan natin ito, mga kapatid. Look at this. Kaya sabi ng Panginoon, you may say to yourself, my power and strength, and my hand have produced this wealth. Kasi nga, may natural way ang Panginoon. Kaya sabi niya, ina-advise niya tayo, mga anak, makinig kayo. Pag nandun kayo sa pagpapala nyo, baka dumating sa point, hindi, sa pagkisikap ko yan. Nagpuyat kaya ako. Hindi mo alam, nag-aral ako, nagsunog ako ng kilay. Buong katawan ko nasunog eh. Kaya nga ina-harvest ko to eh. Pwede mo sabihin yun. Pero sabi ng Diyos, wag anak. Hindi ganyan. Dapat makita mo to. Sabi niya sa verse 18, remember thou, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Siya lang, mga kapatid. I say amen. Kasi kung mag-uusap kayo ng Diyos, sabi mo, Lord, yung kalakasan ko, sa magaling yung lakas mo, anak. Hindi, yung kumpanya ko, sino ba nag-bless sa boss mo? Kaya nagkakumpanya yan. Hindi yung upline ko eh. Kung sino ba naglapit sa'yo sa upline mo? Siya lahat eh. Nagets niyo ako? Sa lahat nakagets, kayong sunod magbubukas ng, I say amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya nga ang word na pan, always remember. Totoo yan, mga kapatid. Di ba, totoo yan eh. Number one sakit talaga minsan natin, nakakalimot tayo eh. Totoo yan. Minsan nakakalimot tayo. Kaya tayo pinapalan, ngayon pa lang. Wala pa naman sila dyan sa ng time na yan eh. Papasok pa lang sila sa promised land yan eh. Sabi niya, titira kayo sa mga bahay na hindi kayo gumawa. Aani kayo sa mga hindi nyo tinanim. Bri mo? Ang blessing ng Panginoon. Pero sabi niya, remember, ako yun. Ibig sabihin, mga kapatid, kung anong meron ka, laging nakaturo sa Kanya. Hindi sukat kung maliit o malaki. Lahat ng binibigay niya sa Kanya. Dapat nga appreciation sa maliit, sa malaki, pareho lang. Kasi ang importante, hindi yung natanggap, kundi yung nagbigay. Ulitin ko nga. Parang hindi yung nagets eh. Ang importante, hindi yung natatanggap eh. Ang importante, yung nagbibigay. Kasi yung nagbibigay, nagmamahal.
Kaya kahit gaano kaliit yung regalo, yung pag-ibig hindi I see. Yung pag-ibig hindi nagbabago eh. Ang laki. Now, tanong, bakit maliit binigay? Hindi maliit. Yung kasi ang sukatan mo ngayon. Hindi mo pa kaya to anak eh. 2 buwan ka pa lang, gusto mo ng burger? Gusto mo bailaukan? Matalino ang Diyos. Capacity. I see. Papayin, makinig ka sa akin. Alam mo ba't nandito ka ngayon? Ito lang. Kasi this year will be a great year for you. And for your family. Magkakaroon ng breakthrough, mga kapatid, na hindi mo pa naranasan. At sigurado ako tuturo ka. At iiyak ka. Bakit? Siya ang gumawa. I say amen. Dati, ikaw ang nangungutang. Pero ngayon, hindi ka na nagpapautang, nagbibigay ka pa. Kapatid, gusto ko ng tulungan. Ito. Uy, kailan ko hindi mo mabayaran sa'yo yan. Uy, dati nangungutang yun eh. May nagbago. Nakilala. Nagpo-produce. Yun tayo lahat dito. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Uy, ang sarap umatin sa isang church na lahat nagpapautang. Alam mo bakit? Tanong sa akin, bakit? Siguradong walang mangungutang sa'yo eh. Hindi nyo ako nag-gets yata. Ang sarap mag-church. Pag lahat ng nag-church doon, nagpapautang. Siguradong walang mangungutang. Kasi lahat nagpapautang. Baka sabihin, wala ka mapapautang, pautangin kita. Yung wala. Sana nag-gets yung mga kapatid. And that is the life we have. Yun ka na ngayon, mga kapatid. Dapat dito magsimula. Sa mind, maniwala ka na ikaw ay pinagpala. Kahit wala pa tong masyadong laman, okay lang. Kasi doon punong-puno. Naka-ready. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? So you have the power to produce wealth. Everybody. Sige, tingnan nyo ulit yung katabi nyo, kaliwat kanan. Sabi ko sa inyo mga kapatid, maging mabait kayo sa katabi nyo. Kasi may power yan to produce wealth. Malay mo yung katabi mo, ang tutulong sa'yo para i-fund yung negosyo mo, para makabuelo ka. Kaya nga sa church, lagi kang ngumiti. Kapatid, kasi hindi mo alam. Pati naman ikaw iningiti kasi hindi niya naman. I say amen. Tama ba?